Hi guys! Another lesson ulit tayo. So this is grade 4 math, quarter 3, module 2, lesson 3. Identifying and describing different quadrilaterals. Sa nakaraang lesson natin, napag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng quadrilaterals. Okay, so review natin ng konti. Ang quadrilateral is a polygon. Kapag sinabi mong polygon, closed figure yan siya. And then, with 4 sides, okay, meron siyang 4 na sides, meron siyang 4 na angles, at meron siyang 4 na vertex. Okay, so yun ang tinatawag nating quadrilateral. At ang total ng kanyang angles is always 360 degree. Okay, so ngayon, pag-aaralan natin kung ano ba ang mga kinds of quadrilaterals or ano yung mga uri ng quadrilaterals. So ito yung pag-aaralan natin. Kinds of quadrilaterals. First ay tinatawag nating parallelogram. Okay, so ano yung parallelogram? Again, sige sabihin nyo nga, parallelogram. Kasi merong iba na hindi marunong magbigkas nito. So, parallelogram has 2 pairs of parallel side and its opposite side are equal. Okay, so si parallelogram daw, meron siyang 2 pair ng parallel side. Ano yung ibig sabihin ng parallel side? Ganito siya, okay? Ang parallel line natin is ganito. Mag-go together sila side by side, ganyan. So kapag i-extend mo sila, hindi sila mag-meet. Kahit na ano pang gawin mong pag-extend sa line, hindi sila mag-meet. So, yan ang tinatawag nating parallel line. So, ang parallelogram pala, meron siyang 2 pair ng parallel side. Okay? At ang opposite side niya are equal. Okay? Gaya ng example natin dito. So, itong kabilang side at itong left side at right side, tinatawag natin itong parallel. Okay, sorry. Parallel sila. Ibig sabihin, kapag i-continue mo sila, hindi sila mag-meet. Mag-go together lang sila. Hindi talaga sila mag-crossover sa isa't isa. Okay? So, ito yung tinatawag nating parallel side. At ang sukat nila is equal. And another naman, ito namang nasa taas at itong nasa baba. So, parallel din sila. Hindi sila mag-meet kahit na i-extend at i-extend mo siya. Okay? So, that's why tinatawag natin siyang parallelogram. At magkapareho ang sukat nilang dalawa. Equal ang kanilang sukat. So, equal ang sukat nila at equal ang sukat nila. Okay? So, this is parallelogram. Another kinds of quadrilateral is a square. Okay? So, alam naman natin siguro kung ano yung square. Ano yung square? Is a parallelogram that has 4 equal sides. Alam natin na ang 4 na sides ng square ay equal talaga yan siya. Matatawag lang talaga natin siyang square kapag equal ang sukat ng 4 na side. And 4 right angles. Okay, kapag sinabi nating right angle, 4 na right angle. Kapag sinabi nating right angle, ano ang measurement ng kanyang angle? That is 90 degree. Okay, kapag sinabi mong right angles, ang kanyang sukat is 90 degree. So, ibig sabihin, ang sukat ng angle niya dito is 90 degree. Maka-form tayo ng perpendicular line. Gaya nito, okay? So, this is 90 degree, lahat ng kanyang sukat ng angle. So, aside sa equal ang sukat ng kanyang sides, equal din ang sukat ng kanyang angles. That is 90 degree. Okay, so ito yung tinatawag nating square. So, si square pala is isa siyang uri ng quadrilateral. Okay, so ngayon alam na natin. Okay, so another kinds of quadrilaterals. That is rectangle. Okay, so si rectangle naman, alam naman natin kung ano yung rectangle, di ba? So, ano yung rectangle? Is a parallelogram that has 4 right angles. Okay, gaya ni square, si rectangle din pala, ang kanyang angles, ang sukat ay right angle or 90 degree. Okay, so 4 na right angles or 4 na 90 degree ang kanyang sukat. And its opposite side are equal. Ibig sabihin, itong left side at itong right side, opposite side niya, equal ang sukat. At itong nasa taas at itong nasa baba, ang kanyang sukat is equal. So, ibig sabihin, ang opposite side is equal ang sukat at itong opposite side is equal ang sukat. Okay, so yun ang tinatawag nating rectangle.
Kung si square is equal ang sukat ng apat na side at equal ang sukat ng kanyang angles na 90 degree, si rectangle naman is equal ang sukat ng apat na angles na 90 degree, pero ang equal lang is ang opposite side. So, ang equal na sukat ng side is ang opposite side lamang, hindi ang apat na side. Okay, so alam na natin ang kaibahan ni square at ni rectangle. Now, punta naman tayo kay rhombus. Ano naman si rhombus? Ito ay isang kind ng parallelogram, ng quadrilateral pala. So, si rhombus is a kind of quadrilateral. Ano naman ang rhombus? Okay, so rhombus is a parallelogram that has 4 equal sides. Okay, take note, 4 equal sides. Para lang siyang square, no? Na 4 equal sides. And its opposite angles are equal. Pero, ang opposite angles lamang ang equal kapag rhombus ang pinag-uusapan. Again, si square, ang kanyang apat na sides are equal at ang kanyang apat na angles are equal 90 degree. While si rhombus, ang kanyang apat na sides are equal, pero ang opposite angles lamang ang equal. So, ibig sabihin, itong angle na nandito at itong angle na nandito ang equal. Okay? At itong angle din na nandito at itong angle na nandito, equal ang kanilang sukat. So, sila lang, ang opposite angle lang ang equal ang sukat. Okay? So, naintindihan natin kung ano ang pagkakaiba ni square, ni rectangle, at ni rhombus. Okay? So, wag niyo yung kalilimutan. Now, punta naman tayo kay trapezoid. Ano naman si trapezoid? Trapezoid has only one pair of opposite side that are parallel. Okay, so si trapezoid pala is isang pair lang ng opposite side ang parallel niya. Ibig sabihin, yung ibang side, kapag i-extend mo siya, mag-cross ang kanilang mga landas. So for example, itong ating illustration na nasa baba. Isang pair lang ng opposite side ang parallel. So, ibig sabihin, itong side na nasa taas at nasa baba, parallel sila. Kasi, kapag i-extend mo sila, hindi talaga sila mag-meet kahit nasaan ka pa umabot. While ito namang nasa left at nasa right, hindi siya parallel. Kasi, kapag i-extend mo siya, i-extend mo sila ng ganito, ganyan, mag-crossover sila. So, mag-meet ang kanilang mga linya. So, hindi sila parallel. So, that's why matatawag natin itong trapezoid kasi isang pair lang ng opposite side ang parallel. Okay? So, naintindihan niyo si trapezoid? Another example of trapezoid. Okay, so itong linya niya sa taas at sa baba, tinatawag nating parallel kasi kapag i-extend natin, hindi talaga sila mag-meet. While itong nasa left at nasa right, kapag i-extend natin siya, okay, ganyan. Sorry, straight pala ito. Ganyan. Mag-meet sila. Kapag i-extend mo ang line dito at i-extend mo ang line dito, so mag-crossover sila sa isa't isa. So, hindi sila parallel. So, that's why isang pair lang ng opposite side ang parallel. Yun ang tinatawag nating trapezoid. Okay, so I think naintindihan nyo na ang kinds of quadrilateral. So, ano yung kinds of quadrilateral natin? First is parallelogram. So, dalawang pair ng parallel side. And then, next is square. So, si square, equal ang kanyang sides at equal ang kanyang angles. Next is si rectangle naman. So, si rectangle is meron siyang apat na right angle and ang opposite sides niya are equal. And the next is si rhombus. Si rhombus is equal ang kanyang sides pero ang opposite angles lang ang equal. And then lastly, si trapezoid. Si trapezoid naman is isang side lang or isang pair ng opposite side ang parallel. Okay? So, naintindihan na natin. So, ngayon is sagutan natin itong mga statement na nandito. Identify the kind of quadrilateral being described. Number 1, it has one pair of opposite side that are parallel. Okay, so isang pair lang daw ng opposite side ang parallel. Ano kaya ang sagot natin dito? Anong klaseng quadrilateral yon na meron lamang isang pair ng opposite side ang parallel? Tinatawag nating trapezoid. Okay, so si trapezoid lamang ang merong isang pair ng opposite side na parallel. Okay, so number 2. It is a parallelogram that has 4 equal sides and its opposite angle are equal. Okay, so 4 equal sides daw siya. Pero, ang opposite angle niya lang ang equal. Ano yung tawag natin doon? Tinatawag natin yung rhombus. Okay, so ang number 2 natin, ang sagot is rhombus.
Number 3, it has two pairs of parallel side and its opposite sides are equal. So, dalawang pair ng parallel side, tapos ang opposite sides niya are equal. Anong tawag natin doon? It is parallelogram. Okay? So, parallelogram ang sagot natin dito. Dalawang pair ng parallel side, tapos ang opposite side is equal. Number 4, it is a parallelogram that has 4 right angles. Take note, 4 na right angles and its opposite side are equal. Ang opposite side niya are equal. So, ang left and right equal. Ang top and bottom is equal. So, anong klaseng quadrilateral ito? Ito ay rectangle. Okay? So, ang number 4 natin is rectangle. Number 5, it is a parallelogram that has 4 equal sides and 4 right angles. Take note na 4 equal sides, ibig sabihin 4 na sides niya ay equal ang sukat at ang 4 na ang kanyang angles, ang sukat is right angles or 90 degree. Okay, so ano ito? This is square. Okay, so equal ang kanyang 4 na side at equal din ang kanyang angles, that is right angles or 90 degrees. So square ang tawag natin doon. Okay, so ganyan lang kadali ang mag-identify at mag-describe ng different kinds of quadrilateral. So that's all for today's video guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you in our next lesson. Bye!